Kalaboso na po si Grace po mga kababayan sa kanyang tangkang pananabutahe sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para tugunan ang krisis natin sa COVID-19, partikular na sa kakulangan ng PPE. Kamakailan kasi nag-ingay itong si Grace po sa mainstream media na kesyo overpriced daw ang mga biniling personal protective equipments or mga PPE ng gobyerno. Giit kasi ni Grace po, 1,800 daw per piece ang halaga ng binili ng gobyerno na PPE. Samantalang mayroon daw nakapagsabi sa kanya na may iba naman daw brands o ibang uri ng PPE na nagkakahalaga ng mas mura mula 400 to 1,000 pesos lang daw. Pero babasagin na natin ngayon mismo mga kababayan ang ginawang kasinungalingan ni Grace po at ang kanyang tangkang dungisan ang ginagawa ng Duterte administration sa pagtugon sa kakulangan natin sa PPE dahil kagabi lang dumating na sa ating bansa ang unang batch ng binili nating PPE at taliwas sa pinagsasabi ni Grace po mga kababayan na 1,800 ay ang isang set ng bawat PPE ay nagkakahalaga lang pala ng 1,500 at inuulit ko po set, meaning hindi lang isang bagay ang nasa loob ng isang set ng PPE, kabilang na pala dito yung coveralls, yung tila ba sinusuot ng mga medical personnel na parang astronaut. Dagdag pa riyan, kasama rin sa set ang isang N95 mask na pagkakaalam natin mga kababayan ay sobrang mahal na rin ngayon ang bawat piraso. Kabilang na rin dito ang surgical gloves, head cover, shoe cover, goggles o yung parang salamin na sinusuot para maprotektahan ang mga mata, isang surgical mask. Aside pa po yan sa N95 mask mga kababayan at saka isang surgical gown. Kaya na lang umabot ito sa ganoong halaga dahil hindi po pipitsugin ang PPE na binili ng gobyerno mga kababayan dahil gustong siguraduhin ng gobyerno na totally protected ang ating mga healthcare workers. Aanhin mo ang mura kung mababa naman ang kalidad at kulang-kulang naman sa proteksyon at hindi lubusang napoproteksyonan ang ating mga manggagawa sa ospital. Nakakalungkot pong isipin mga kababayan na sa ginawa nito ni Grace po ay muntika na pong na-hold ang pag-acquire ng ating mga PPE sapagkat nilagyan ng kontrobersiya ni Grace po at dinungisan niya na baka may korupsyon sa pag-acquire nito. Kung nagkataon mga kababayan ay mababara sana ang pagdating ng mga PPE sa ating bansa at sino ngayon ang kawawa kapag nangyari yan mga kababayan? Yung ating mga frontliners na wala nang magagamit na PPE sapagkat naharang dahil sa pamumulitikang ginawa ni Grace po. Ganyan po kawalang hiya ang mga taong ito mga kababayan na inuuna ang pamumulitika kaysa sa kapakanan ng ating mga manggagawa sa ospital na nakikipaglaban sa krisis natin sa COVID-19. Ibig sabihin lang nito mga kababayan na bumubuka ang bunganga ni Grace po at nagkakalat siya ng mga malisyosong statement kahit pa'y hindi pa ito beripikado at kahit pa'y hindi niya alam kung ano talaga ang pinagsasabi niya basta't makapanira lang sa administrasyon. Gusto kasing tumbukin ni Senator Grace po mga kababayan na may kurakutan sa pag-purchase ng PPE at gusto niyang ipamukha na kurap ang Duterte administration at siya na ang malinis at dapat siyang pasalamatan ng sambayanan kasi nakita niya ang korupsyon sa pag-purchase pa lang ng PPE. Bugok! Huwag kami Grace po, wala ka nang naiambag, dumagdag ka pa sa problema at ang masakla pa, nilason mo pa ang isipan ng taong bayan sa paglalabas mo ng intriga. Sagutin mo kami Grace po, saan ka makakakita ng isang set ng PPE na 400 to 1,000 pesos na may laman na 8 bagay? Uulitin po natin mga kababayan, 8 equipments ang nasa loob ng set at nagkakahalaga lang ito ng 1,500 at uulitin natin kung ano-ano ang mga laman nito. N95 mask, yan palang Grace po, saan ka makakakita ng murang N95 mask ngayon na ang bentahan sa merkado pumapalo ito ng 300 pesos pataas. Yun ay kung may makikita kang supply. Yung coveralls o yung sinusuot na parang astronaut, alam mo ba kung magkano bentahan yan sa merkado? Nagkakahalaga yan ng 400 to 800 pesos bawat isa. At yung surgical sterile gloves mga kababayan, hindi po yung ordinaryong gloves mga kababayan na nabibili ng 5 piso, kundi sterile surgical gloves at naglalaro po yan ng 30 pesos pataas. Kasali rin ang head cover, shoe cover, safety goggles para maprotektahan ang
ang kanilang mga mata. Surgical face mask na ilalagay ng ating mga health workers sa ibabaw ng N95 mask para doble proteksyon talaga mga kababayan. At saka surgical gown na susuotin ng ating mga health workers aside pa doon sa coveralls na parang astronaut. At nagkakahalaga ito mga kababayan sa ating merkado ngayon na hanggang 500 pesos. So kung ating susumahin mga kababayan ay makatarungan lang po ang presyo nito na 1,500 pesos. At kung ating iisipin mga kababayan na in demand ito sa buong mundo at pabilisan at palakihan ng bid ang mga bumibili dito. Swerte na tayo mga kababayan at nakakuha tayo ng 1 million na piraso na PPE sapagkat pwede itong ubusin at pakyawin ng ilang mayayamang bansa na nagkakaubusan na rin ng PPE. Kaya isipin nyo na lang mga kababayan paano kung naharap ang mga PPE ito dahil sa malisyosong inilalabas na statement ni Grace Poe na mayroon siyang nakitang kurakutan sa pag-acquire ng mga PPE. Malamang wala pa rin magagamit ang ating mga medical workers mga kababayan dahil lamang sa pamumulitika ng isang senador na hindi naman nakatulong sa bansa at gusto pang dipirin ang ating mga health workers mga kababayan na tila ba'y gusto niya doon sa mga kulang-kulang at mababang kalidad na mga PPE. Anak ng tipaklong talaga ang babaeng ito mga kababayan. Lagi na lang gumagawa ng issue sa panahon ngayon ng ating Pangulo. Tahimik naman siya noong kapanahunan ni Panot kung saan kaliwat kanan ang kurakutan. Naalala niyo pa ba ang Mahindra mga kababayan? Yung mga patrol car ng mga pulis na galing India na maituturing natin na disposable car sapagkat kung masisira ay hindi na pwedeng ma-repair sapagkat kulang ng mga spare parts dito sa ating bansa at bilyon-bilyon po ang naging budget noon. At ang mas nakakalungkot pa, mas mahal pa ito sa mga SUV katulad ng Fortuner, Ford Everest at Montero Sports mga kababayan. Subalit tahimik si Grace Poe dito mga kababayan na klarong-klaro naman na overpriced at ang malungkot pa, disposable pa ito mga kababayan sapagkat mababa ang kalidad at wala kang mabibiling pyesa sapagkat ito ay made in India. Ganito ang ugali ng mga dilawan mga kababayan. Kung kakampi nila ay okay lang kahit pa gumawa ng kabalastugan, pero kapag si President Duterte na ay kahit wala namang anomalya ay pilit silang gumagawa para masabotahe ang imahin ni Pangulong Duterte. At kung inyo ring matatandaan mga kababayan na ang pangunahing rason ni Grace Poe kung bakit ayaw niyang bigyan ng emergency power si Pangulong Duterte sa pagsugpo ng matinding traffic sa EDSA ay ayaw daw ni Grace Poe na maabuso ang kapangyarihang ito at nababahala siya. Baka manakaw lang daw ang pondo. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa nga niya na ibibigay ang emergency powers para sa ating Pangulo pero nag-iisip na siya na baka'y mangurakot si Digong. Napakawalang hiya talaga ni Grace Poe mga kababayan. Basta pagdating kay Pangulong Duterte, wala na siyang nakikitang mabuti. Ang tanong namin sa iyo Grace Poe, ano ba ang naitulong mo ngayon sa ating kinakaharap na krisis sa COVID-19? At tila'y hindi naglalabas ng pera mga kababayan galing sa kanyang pondo o sariling bulsa man si Grace Poe. Pero noong nakaraang presidential elections mga kababayan, alam nyo ba na ang Grace Poe nito ay siyang may pinakamalaking ginasta mga kababayan o inilabas na pera para sa kampanya? At mantakin nyo, lampas kalahating bilyong piso o katumbas sa 510 million pesos ang kanyang nilustay para masungkit ang pagkapresidente. At ang nakakatawa pa rito mga kababayan ay talo pa ang Grace Poe nito sa likod ng kanyang paggasta ng milyon-milyon. At hindi pa kasalig dyan mga kababayan yung mga extrajudicial expenses kung meron man. Kaya't ating iisiping mabuti mga kababayan na sa panahon ng eleksyon ay nakakabunot ang mga taong ito ng napakalaking pera at ginagapang pa tayo sa ating mga tahanan ng isa-isa samantalang sa panahon ng dilubyo kagaya nito ay walang pakialam ang mga pulpul na politikang ito. Nakakainis pong isipin mga kababayan na sa panahong higit natin silang kailangan ay tsaka pa sila hindi tumutulong at kung meron man silang ginagawa, eto pa'y puro panira sa pamahalaang sila mismo ay kabilang nito. At ipagpalagay natin mga kababayan na kung sakaling overpriced man ang mga PPE binili ng DOH ay pahihintulutan ba ito ng ating mahal na Pangulo? Hindi po, tanga ang ating Pangulo mga kababayan at alam na alam niya ang mga galawan ng mga kurakot at galit na galit siya sa mga ito. Kaya kung ipagpalagay natin na may kurakutan sa pagbili ng PPE ay hindi rin ito papayagan ng ating Pangulo. Kaya ang implikasyon sa sinabi ni Grace Poe na may anomalya sa pagbili nito ay tahasang tumutumbok na tila ba'y pinayagan
plan ni Digong na magkaroon ng kurakutan sa pagbili ng PPE at balak niyang galitin ang taong bayan mga kababayan para mawala na tayo ng tiwala sa mga pinagagawa ng gobyerno. At saka papasok siya na tilabay siya ang nakabisto at siya na ang bida at pagdating ng 2022 presidential elections ay mananalo na siya. Gonggong! Huwag kang ambisyosa, Grace po ka. Hindi mo na mauulol ang taong bayan. Ang bantot-bantot mo na sa kanila. Kaya Grace po, ang payo namin sa iyo, i-lockdown mo ang bunganga mo.